Hello, what's up mga ka-money magnet? Naririto na naman tayo para alamin ang 13 senyales na yayaman ka kapag nakita mo ang mga ito. At kapag napansin mo ay palagi mong nakikita at napanaginipan, yayaman ka dito. Katulad na lamang kapag ikaw ay nakapanaginip ng Buddha. Madalas mo bang napapanaginipan ang Buddha? Alam mo bang ang Buddha ay senyales ng kayamanan? At kapag ito'y madalas mong napapanaginipan, ibig sabihin lamang nito ay may pangyayari sa buhay mo na magdadala ng magandang resulta at bunga kung saan ikaw ay yayaman. Kaya naman ay pagpasalamat mo kapag napanaginipan mo ito. Siyempre, bukod sa Buddha, napanaginipan mo ba ay tumpok ng pera? Literal na ang pera ay kayamanan at kapag ito'y madalas na napapanaginipan, ito rin ay mangyayari sa iyong buhay. Magkakaroon ka ng maraming pera kung madalas mo rin itong napapanaginipan. May mga negosyo kang papasukin na magbibigay sa iyo ng malaking kita. Lalo na kung sa panaginip mo ay tumpok na pera. At kung lagi at madalas mo itong napapanaginipan, binibigyan kang senyales na nalalapit na ang pagyaman. Horseshoe ba ay napanaginipan mo rin? Ang horseshoe ay swerte sa buhay. Ngunit kapag ito ay nasa loob ng tahanan o maging sa iyong panaginip, senyalis din ito ng iyong pagyaman. Ang horseshoe, ang lumang horseshoe na gamit ng mga kabayo ay mas nagbibigay sigla sa turan ng pagyaman. Kaya naman kung meron ka ring isasabit sa iyong tahanan, yung horseshoe na pinagamitan ng kabayo, mas epektibong magbigay ng swerte. At kapag naman ito ay madalas na sa panaginip, siswertihin ka din. 4-leaf clover. Nakakita ka ba ng 4-leaf clover? Alam mo ba ang 4-leaf clover na yan ay swerte. Pwede mong i-laminate, ilagay sa libro o kaya naman ilagay sa kwintas mo. Kapag meron kang 4-leaf clover, ito ay magsisilbing good luck, abundance, and prosperity. Kaya ingatan mo, pwedeng ilagay at i-laminate para hindi masira. Habang nasa sayo ang 4-leaf clover na yan, ay magbibigay ito ng maraming swerte at maraming blessings sa iyong buhay na maaari mong ikayaman. Kaya huwag mong iwawala. Meron bang tipaklong na nagtatatalon at pumasok sa loob ng iyong tahanan? Alam mo bang ang tipaklong ay nagbibigay din ng senyales ng pagyaman? At kapag ang tipaklong na yan ay pumasok pa sa iyong tahanan at nagtatatalon, isa lamang ang ibig sabihin niyan. Pinibigyan niyang senyales na ikaw ay yayaman. Kaya naman ang mga tipaklong na yan ay napakahusay magbigay ng swerte sa buhay. At kapag ito ay nakita mo sa loob ng iyong tahanan, lalo na nga kung ito ay dumikit pa sa iyo, ibig sabihin senyales ito na ikaw ay yayaman. Siyempre, bukod sa tipaklong, meron ding mga palaka. Kapag nakakita ka ng palaka sa hardin, sa bakuran o maging sa iyong tahanan, alam mo bang kaya sila pumapasok sa iyong bahay ay nararamdaman nila na ang nakatira dyan ay yayaman. Mas sandali lamang naman sila sa tahanan mo at hindi magtatagal. Nais lamang nilang ibigay ang pahiwatig ng iyong pagyaman. Kaya naman kapag ang mga palaka na yan ay nasa loob ng iyong tahanan, ibig sabihin lamang nito na ikaw ay yayaman. Madalas mo bang napapanaginipan ang dumi ng tao? Alam mo ba kapag madalas mong napapanaginipan ang dumi ng tao, isa lamang ang binibigay na senyales. Senyales ng pagyaman. Kaya mo ito napapanaginipan ay magkakaroon ka ng isang negosyo na magpapabago ng takbo ng iyong buhay. Kaya naman napakaswerte kung madalas mong napapanaginipan ang dumi ng tao. Ibig sabihin lamang nito na nalalapit na ang iyong pagyaman at ang pagbabago ng takbo ng iyong pamumuhay ay darating na sa iyong buhay. Isa pa, ang mga bag ay napanaginipan mo rin
or kaya naman ay pumasok sa tahanan mo. Ang mga ladybug na yan, kapag pumasok sa tahanan, senyales yan ng pagyaman. Hindi kasi yan pumapasok ng walang dahilan. Ramdam nila ang mga taong nakatira sa tahanan na yan ay malapit nang yumaman. Abundance, prosperity at success ang mapapa sa iyong buhay. Kaya naman matuwa ka kapag may ladybug na pumasok sa iyong tahanan. Hayaan mo lang. Kusa rin namang lalabas ang mga yan. Ibinibigay lang na ang signal na ang mga taong nakatira sa tahanan na yan ay magkakaroon ng pagyaman. At ang pagyaman na yan ay darating na sa iyong buhay. Kaya matuwa ka pag may ladybug sa iyong tahanan. Ang mga bee ay meron ding swerteng dala. Ang matamis sa pagsasama sa loob ng tahanan ay ibibigay nila. Ngunit kapag madalas ang mga binaya na pumapasok sa iyong tahanan, ang tamis ng buhay ay mapapa sa iyong buhay. Ang mga tamis na yan ay magiging katumbas ng pera. Kaya naman ang magiging buhay mo ay walang sigla, kundi sobrang sigla dahil tuloy-tuloy ang daloy at pasok ng pera. Kaya pansinin mo ang iyong tahanan. Palagi ba yang pinapasukan ng mga bee? Ibig sabihin yan, naaamoy na nila at nararamdaman na ang mga taong nakatira dyan ay nalalapit ng yumaman. At syempre, kapag ito ay nakita mo, ibig sabihin lamang ikaw din ay yayaman. 11-11. Minsan mo lamang makikita o madalas ay hindi nga nakikita. Pero pag nagkataon na nakita mo yan ang hindi sinasadya, bibihira lamang mangyari yan. Pero kapag nangyari yan sa iyong buhay, swerte yan. Ang mga paru-paro ay pumapasok sa loob ng tahanan kung saan ang tahanan na to ay magbibigay ng matinding kaperahan. Kaya naman kung ang paru-paro ay pumasok sa iyong tahanan, lalo na kung kulay puti, pera ang dala niyan. Ibig sabihin magkakaroon ka ng pera o magiging mayaman. Kaya matutuwa ka kung may paru-parong pumasok sa loob ng iyong tahanan. Mag-uumpisa na ang iyong pagyaman. Mag-uumpisa na ang pagbabago ng takbo ng iyong pamumuhay. Mag-uumpisa na rin maging maganda ang swerteng papasok sa iyo, siksik-liglig at nag-uumapaw dahil ang mga yan ay magiging swerte sa takbo ng iyong mga pamumuhay.